magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. So, naririnig po ba yung electric pad ko? Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Naririnig po ba? Hindi naman. Okay, ayan. Yan, live na tayo. Okay, maraming salamat po sa iyo, Bro Marco Pao. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At isang gabi na naman po ng punong-puno ng pag-aaral at pagbibigay ng kani-kaniyang mga plataforma ng kanilang topic ngayon sa gabing ito para sa kanilang pagdedebatihan po. Ayan. Isa po itong friendly discussion lamang po at ito'y usapang magkaibigan lamang at alam naman natin na itong mga ganitong pag-uusap ay isang educational din. So, lahat po tayo ay makinig, magdilay at sana po i-share natin yung ating live. At sa lahat po ng ating mga kapatid na naririto ngayon at sa lahat po dyan sa atin sa live, ayan, pa-share po at nawa po ipag-pray natin na maging maayos at mapayapa ang gagawing pag-uusap ng ating dalawang kapatid na ito. Okay, so again, ang topic po na kanilang pag-uusapan sa gabing ito ay ang patutunayan po ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao na ang mga SDA po ay nasa ilalim pa ng kautusan. At syempre, ang atin pong inindigate po yan ng ating kapatid na si Brother Denmark. Ayan. Okay, so siguro po bago tayo magsimula ng ating debate na ito at bigyan muna natin ng kahit po tag-isang minuto at or pagkakataon sa kanilang opening statement. Ayan, at pakilala na rin po sila sa kanilang mga sarili at ayun, pwede pong ibigay kung ano yung kanilang inaasahan at magiging titig sa debate na ito. Okay? Unahin po natin siguro si Brother Mark Umbao. Ayan. Okay. Ayun, mapagpalang gabi sa lahat. Sa bumubuo na in defense sa ating nag-iisang Diyos. Ako po si Mark Umbao sa panig ng One is Born Again. Asahan niyo po na may tatayo ko ang aking tema sa gabing ito dahil ito po ang malinaw na nakasaad sa Holy Scripture at
naging interesado ako na makatalakayan si Brother Denmark kasi nung nalaman ko mula sa pagiging CFD, lumipat siya sa SDA, naniniwala akong naghahanap pa siya ng katotohanan. Kaya nawa gamitin ako ng Diyos para tuluyan masumpungan niya ang katotohanan. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat sa iyo, Brother Mark Umbao. Ayan. So, dako naman po tayo sa ating kapatid na si Brother Denmar. Ayan. Okay, Brother Denmar? Okay, good evening at purihin ang Panginoon ng Sabat, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Pinupurit niluluwalhati natin sa ating lahat ng ating gagawin. Ngayon din sa ating magiging pag-uusap ngayong gabing ito, ang inyong kapanglingkod, Brother Denmar Santiago ay isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist. No? Tayo po ay mag-negative dito sa paksang inihain ng ating kausap na si Brother Mark Umbao ng Born Again Christian Oneness, mga kapatid. So yun lamang, mga kapatid, naway maging pagpapalat biyaya sa atin ang gagawin nating pakikipag-usap sa ating kapatiran at lalong-lalo na sa ating mga nanonood yan sa live natin sa In Defense of the Truth. Thank you po. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar. Ayan, yan po ang ating dalawang gwapong-gwapo na kapatid na mag-uusap ngayong gabi na ito at naway, kasihan sila ng ating Panginoong Diyos. Okay, so syempre bago po natin simulan, ayan, yung ating debate na to, syempre kailangan po nating basahin ano yung magiging gabay at magiging sinasabing ang debate rules ng ating gaganapin ngayon sa gabing ito. Okay, debaters, makinig po. Ayan, kahit po paulit-ulit nyo itong naririnig, pero kailangan po nating i-remind uli. Okay, number 1, ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds, magna-next question po ang moderator. Okay, number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot po muna ng categorical bago magpapaliwanag siya ng hindi lalampas ng 20 seconds. Okay? At number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds sa pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Okay, number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon sa tanong. At number 5, sa first stand, ayan, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na lamang pwedeng itanong ang lahat. Okay? Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulan po na disiplina. Babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto ang tinatanong kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lamang po kung maaari sana at huwag po namang sunod-sunod na objection. At during final conclusion, no objection na po tayo. Okay, number 8, ayan, ito po. Hindi po pinapahintulutan ng physical na atake o mga pagmumura na nakasanayan. So alam naman po natin na yung mga foul words, ayan, ay hindi po pinapayagan sa debating ito at nawa po ang mga salitang, yung mga unnecessary words po ay hindi po kinakailangan para o hindi siya makakatulong para sa pagpapaliwanag ng ating pinananampalatayanan or ating tinitindigan sa debating ito. Okay, number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, paano kung mabasa ko ay hindi po papayagan na maitanong. Ayan. Okay, number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debateng ito. At sa napagkasunduan po na kanilang oras ay 10-7, 10-7 at ay yung 5 minutes ay yung kanilang final conclusion. Okay? So debaters, agree po ba tayo dito? Yes, agree po, Miss Moderator. Okay, ayan. So, may mga viewers na po tayo. Ayan, nandiyan na sila sa comment section. Okay, so, ayan. Simulan na po natin. Okay, kung ready na po yung ating
first speaker na si Brother Mark Umbao. 10 minutes para sa iyong unang tindigan. Okay, time start now. Okay, start na po ako, no? Bago ako magsimula, bigyan ko muna ng maiksing brief background yung tinatayo akong pananampalataya. Ito po yung tinatayo akong pananampalataya, ha? Ang pag-ibig ay nagmula sa tama, tunay at buhay na pananampalataya gaya ng isang butil ng mustasa na nabanggit sa Matthew 17:20 na tumutubo at nagkakaugat ng pag-ibig na nabanggit sa Ephesians 3:17. Okay? Yung pananampalataya, hinalintulad niya sa butil ng mustasa na pag yan ay tinanim, magkakaugat siya ng pag-ibig. Mababasa to sa Ephesians 3:17. Yung ugat na yon, dun magmumula yung sustansya para mamunga yung butil na iyon, yung pananampalataya, para mamunga yung pananampalataya na yon. Okay? Mamunga ng ng kabanalan, mabubuting gawa at pagsunod. Para maging malinaw, sana hindi ito gamitin sa akin na atake dahil sa umpisa pa lang nilinaw ko na. Ito yung tunay, buhay at tamang pananampalataya. Sa pananampalataya pa lang, nagsisimula ang kaligtasan. Pag nagkaroon ka ng tama, buhay at totoong pananampalataya, nagsisimula na ang kaligtasan. Okay, linawin ko po, wala sa paniniwala namin na wag ganapin, hindi gaganapin ang kautusan. Wala yan sa paniniwala namin. Okay? Bakit ko nasabi na ngayon, punta na po ako sa dahilan ko kung bakit ko nasabi na ang SDA ay nasa ilalim ng kautusan. Dahil, ito yung dahilan ko dahil nagsusumikap silang maganap ang buong kautusan para maligtas. Kung ididinay ito ni Brother Denmar, baka hindi siya totoong SDA, baka nagsisimula pa lang siya sa pagiging SDA, pero ang malinaw na tinatayuan ng mga SDA ay kailangan nilang maganap ang buong kautusan para maligtas. Salungat ito nakasaad sa Holy Scripture. Okay, ang mga talata, 2 Timothy 1:9-10, Ephesians 2:8-10, Titus 3:5-8. Ito mga talatang ito, makikita mo, salungat yung kailangan mong sundin ang kautusan, ang buong kautusan para maligtas. Dahil ang nasusulat, ang ayon sa nasusulat, ligtas ka na kaya mo sinusunod ang kautusan. Kaya ka nagpapakabanal, kaya ka gumagawa ng mabuti dahil ligtas ka, hindi para maligtas. Okay? Ayon sa kanila, maari ka lamang maging ganap sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito ay malaking maling paniniwala, napakalaking maling paniniwala to. Okay, ito yung mga dahilan kung bakit malaking mali na paniniwala ito. Okay? Unang talata, Romans 7:4. Sabi sa Romans 7:4, gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Tamo, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo'y kabilang sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga. Ito yung magbunga, di ba? Tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos, okay? Namatay na tayo sa kautusan sa pamamagitan ng tinubos tayo ni Yahushua sa Cross of Calvary, di ba? Upang mamunga. Kita mo parallel dun sa unang para mamunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos, hindi para maligtas para ligtas ka na, gagawa ka ng kabutihan dahil bunga ito ng kaligtasan. Bunga ito ng tunay, buhay at tamang pananampalataya. Okay? Alam ninyong ang isang tao nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Gusto kong bigyan na din ito. Nasasakop lamang tayo ng batas, ng kautusan, habang siya'y nabubuhay. Kaya kailangan natin ma-born again. Kaya sa mga kapatid natin sa SDA, kailangan yung ma-born again para maalis kayo sa ilalim ng kautusan at mailipat kayo sa ilalim ng biyaya. Bakit?
Nasasakop lamang kayo ng kautusan ng batas habang siya'y nabubuhay. Kaya kailangan nating maging kabahagi sa kamatayan ni Joshua para muli tayong buhayin at mailipat sa ilalim ng biyaya. Ang mga talata nito, Romans 6:3-4, Colossians 2:11-12, Philippians 3:10, John 3:3-8. Okay? Next na dahilan ko, ito yung next na talata, Galatians 3:10, sapagkat ang lahat na nasa gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Yung pagsunod sa kautusan, okay, ay nasa ilalim ng kautusan kung yan ay pamantayan mo sa kaligtasan. Sabi ko, sapagkat nasusulat, sabi sa Galatians 3:10, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay, 100% na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kapag nasa ilalim ka ng kautusan, ang pamantayan dyan 100%, hindi pwede 99, hindi pwede 98, hindi 88, 76, hindi pwede gano'n, kailangan 100% para maabot mo yung pamantayan. Pag hindi mo naabot yung pamantayan, nasa ilalim ka ng sumpa at walang kaligtasan, hindi na siguro natin yan maidi-deny at siguro malinaw na maunawaan natin na walang kaligtasan ang nasa ilalim ng sumpa. Pangatlong dahilan ko, sa Romans 4:15, matatagpuan natin sa Romans 4:15. Ano sabi sa Romans 4:15? Sapagkat ang kautos ay gumagawa ng galit, dadapot kung saan walang kautusan, ay wala ring pagsalangsang. Pag wala pala yung kautusan, walang pagsalangsang. Ang maganda kasi pag nasa ilalim ka ng biyaya, hindi ka pananagutin ng kautusan. Kasi charge to the cross yan. Charge to the cross. Binayaran na lahat yan. Past, present, and future na kasalanan natin, bayad yan ni Yahushua sa cross of Calvary. Hindi katulad sa paniniwala ng mga SDA, ang binayaran lang yung nakaraang kasalanan. Wala silang pinagkaiba sa mga Hudyo na kailangan mag-ali-uli ng dugo, ipako-uli si Yahushua para ibayaran yung mga susunod pa uling kasalanan. Di ba? Hindi. Minsan lang, isang beses lang, sapat na eternal redemption na yan. Okay? Ganun din na sinasabi sa Romans 7:8. Di mo? Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Bakit tayo nagpapailalim sa kautusan? Bakit ginagawa natin pamantayan ng kautusan para maligtas? Ang kautusan pala ang nagbibigay ng pangil para sa kasalanan. Okay, Romans 3:20, sabi sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Okay, lipat na ako sa pang-apat, baka mabusan ng oras. Galatians 3:24, sabi dito, ganda na talatang to, ano pat ang kautusan siyang naging tagapagturo natin upang ihatid kay Kristo. Kailangan maintindihan natin, inihatid tayo kay Kristo upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa to hindi sa gawa kundi sa pananampalataya. Paano ba tayo ihatid sa kautusan ng kautusan kay Joshua? Ito'y sa pamamagitan na pinaunawan ng kautusan na walang makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Maliban na ang Diyos ang gumawa ng paraan para abutin ang ating kababaan. At ito ay sa pamamagitan ng inako niya ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Dapat yun na maintindihan ng mga SDA na hindi base sa ating pagsunod, hindi base sa ating performance, kaya tayo naligtas. Maling-mali yun. Okay? Yung kautusan, pinaunawa sa atin na hindi natin masusunod yan ng 100%, kaya maghahanap tayo ng tagapagligtas. Kaya nung tayo sumasampalataya kay Yahushua, tanggapin natin na lahat ng kasalanan natin, hindi tayo ang nagbayad, hindi na tayo ang gumawa ng paraan para mapatawad, kundi yung dugo ang luminis sa ating mga kasalanan. Sa panglimang dahilan, okay? Ito magandang bigyan din ito yung yumurak sa anak ng Diyos at umari hindi banal sa dugo ng tipan ng nagpapabanal sa kanila, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ito yung sinasadya ang pagkakasala. Pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, alam mo na hindi yung
Hindi yung performance mo ang umaaring banal sa'yo, pero doon pa rin balik ng balik. Balik pa rin ng balik ang mga SDA na sa pamamagitan ng kautusan. Okay, time is up. Okay, so yan. So, dyan po nagtatapos yung ating first stand po ng ating affirmative. At yan, shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section. Ayan. Ayan, si Brother Ruben, si Brother Arel, si Cynthia, si Bro Odi. Ayan. Okay. Okay, so kung ready na yung ating second speaker sa kanyang cross-exam, okay, 7 minutes, okay? Bro Denmar, i-set ko lang yung aking 20 seconds, okay? Time is start now. Tanong. Okay, ang first question ko, kapatid na Mark, no? Gaya ng paglilinaw mo nung una, sinasabi mo na kayong mga born again oneness ay hindi nagtuturo na hindi labagin ang kautusan. Tama po ba? Yes or no? Yes po, malinaw. Yes po, malinaw po sa opening speech ko, sa unang presentation ko, na hindi namin tinuturuan ang mga tao, aming tinuturuan, pinapangaralan na labagin ang kautusan. Bagamat ito ay bunga ng pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Bunga ito ng ating pananampalatayang totoo, buhay. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo, ang mga SDA, ang kanilang kaligtasan ay nakabatay sa kautusan. Tanong ko sa iyo, no? Nabasa mo na ba kahit kailan or kahit isang beses yung aming 28 fundamental beliefs? Nabasa mo ba? Yes or no? Categorical? No, hindi ko na at kailanman hindi ko siya babasahin. Base sa lahat ng debateng narinig ko, hindi isa, hindi lang dalawa, halos lahat ng debate na naringgan ko tungkol sa SDA, dinidepensahan na kailangan sundin ang buong kautusan para maligtas. Kaya nga para maipasok yung sabat na yan eh. Oo, buong kautusan kailangan masunod para maligtas. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sa makatuwid, kapatid na Mark, yung sinasabi mo na posisyon namin ay wala pala doon sa aming 28 fundamental beliefs dahil hindi mo pala ito nabasa. Tama o mali? Mali. Mali. Kasi sobrang coincidence na lahat yata, ikaw, si Brother Ruben, si Fernando, lahat po na narinig ko, ang depensa nila, ang lagi nilang pinagtatanggol, dapat masunod ng buo ang kautusan, ang 10 Commandments para maligtas. Kung i-deny mo yan, kailangan mag-aral ka pa ng magiging SDA. Next question. Next question. Okay, next question. Okay, ang sabi mo dito, no, ang sumusunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Tama o hindi mali? Tama o mali? Categorical? Tama yan. Yung sumusunod para maligtas kailangan maunawaan natin, may dalawa kasing pagsunod sa kautusan. Okay? Yung unang pagsunod, yung ginagawa ng SDA para maligtas. Sumusunod kami dahil bunga ito ng aming buhay, tama, at totoong pananampalataya. Bunga lamang to. Nanampalataya, kaligtas ka na agad. Ligtas ka na, doon na nagsimula ang kaligtasan sa pananampalataya. Next question. So yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, at huwag kang sasamba sa ibang Diyos liban sa akin, sabi ng Panginoon. Ito pala ay sumpa? Yes or no? Yes na yes. Yes na yes pag hindi mo nasunod. Pag nasa ilalim ka ng kautusan kasi nga ang SDA, ang pamantayan nila, kailangan nilang masunod. Kami hindi namin kailangan masunod yan. Ligtas na kami nung sumampalataya kami. Ngayon, susundin namin yung kautusan bilang bunga. Kayo hindi. Hindi ba kayo maliligtas? Maliligtas kayo pa lang pag nasunod nyo. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Next question. Kung ang mga SDA ay nasa ilalim ng kautusan, ikaw naman, ikaw ba ay nasa ibabaw ng kautusan? Yes or no? Yes. Yes na yes. What? Sabi sa Galatians 5:4, kayong hiwalay kay Kristo, kayo'y nangaibig, aariing ganap ng kautusan. Nangahulog kayo mula sa biyaya. Ano ibig sabihin? Bagsak uli kayo sa ilalim ng kautusan.
Ayan nangahulog kayo mula sa Next biyaya. question. At wala ko mas mataas ang biyaya sa kautusan. Next question. Gusto ko i-clarify. Totoo ba? At talagang sinasang-ayunan mo na ikaw ay nasa ibabaw ng kautusan? Yes or no? Yes, kasi hindi na kami pananagutin ng batas. Okay? Nasa ibabaw kami ng kautusan kasi hindi na kami pananagutin. Meron man kaming magawa 1, 2, 3 sa mga kautusan. Charge to the cross yan. Charge to the cross. Okay? Hindi na kami pananagutin. Kabaliktaran ng SDA. Kailangan 100% kaya nasa ilalim kayo ng sumpa. Next question. Next question. So, alam mo ba, Marco po, ito this is a question na nagtatanong ng curiosity. Ano mo ba yung terminology sa law na no one is above the law? Alam mo ba yun? Yes or no? Yes, sa pamantayan ng tao, wala talagang above the law. Okay? Kasi kung di mo naunawaan, kaibigan, gagawin tayong kaisa ng Diyos. Magiging kabahagi tayo ng katawan ni Yahushua. Kaya above tayo sa law. Hindi ka pananagutin yan. Kaisa tayo Kung ano ang ama, ano yung anak. Okay, next question. Dahil ikaw ngayon ay nasa above the law. No? At ang ibig sabihin ng above the law ay wala nang sinusunod na kautusan o hindi siya under sa kautusan. Tanong, may sinusunod ka pa bang utos ng Diyos ngayon? Meron o wala? Meron. Mali yung pagkaunawang hindi susunod. Ibig sabihin ng above the law, hindi ka pananagutin ng batas. Di ba kahit nga sa mundo nating pamatay ng mundong ito, pag above the law ka, nakagawa yung presidente, may immunity. Yung presidente, di ba may immunity? Above siya ng law, hindi siya pananagutin hanggat nasa position siya, hindi siya pananagutin ng batas. Next question. Next question. Sabi mo, yung nasa authority above the law. Tanong, ikaw ba authority ka na tao ka? Hindi ka naman Diyos. Authority ka ba? Yes or no? Yes. Dahil magiging katawan ako ni Yahushua, part ako ng katawan ni Yahushua. Kaisa ako ni Yahushua. Kaya kung paano siyang namatay, ganun din akong namatay. Paano siya nabuhay, ganun din ako mabubuhay. Hindi na ako pananagutin ng batas kasi may gumawa para sa akin noon. May Diyos na gumawa para sa akin, para matupad yung kautusan. Hindi na ako pananagutin ng batas. Okay, almost time. Ayan, time is up. Ayan. So nakikita nyo ba yung oras ko dito sa akin sa screen? Yes. Okay. Ayan. So, medyo hyper na si Bro Mark. Okay, medyo umiinit na po yung ating yung ating usapan dito. Okay, shoutout po tayo dyan. Ayan, si brother, bilis na sige, mamaya na lang po, di ko Okay, so dako na po tayo sa ating second speaker para sa kanyang 10 minuto na kanyang unang tindig. Okay, Brother Denmark is sharing her screen. Okay, Bro Denmark. Okay. Pag nai-ano mo na yung PowerPoint mo, then start ko na yung 10 minutes mo. Okay. Okay po. Lang po wait lang. Sige po. Okay. So nakikita ba yung aking screen o hindi? Maliit siya, Bro Denmark, tapos nakatayo pa rin siya. Nakatayo pa rin. Okay. Wait lang May sumisingit na group chat. Ewan ko bakit may sumisingit na group chat Sige. Ayan, si Brother Florence Sandigan Ilaga, shoutout po sa iyo. Ayan, Sanrio, si Brother Ruben, sila Ompong, Maranan, ayan, shoutout po sa inyo. Pa-share po ng ating live, mga kapatid, Okay, ayan. Okay, ayan. Okay, so Brother Denmark, 10 minutes para sa yung unang first stand. Time start now. Okay, good evening sa ating lahat mga kapatid. Ang inyong pong abang lingkod, Brother Denmark Santiago, isang ordinaryong kahanib ng Seventh-day Adventist at layman ng ating church, mga kapatid. At ngayon,
tayo po ay tatayo negatibo sa paksa na patutunayan ng kapatid na Mark Cumbao na tayo daw mga SDA ay nasa ilalim ng kautusan. No? Na narinig nyo naman kanina mga kapatid, hindi niya naman pala nabasa yung 28 fundamental beliefs lang natin. Ina-assume niya lang doon sa mga debating napakinggan niya o nami-misinterpret niya na tayong mga SDA ay bumabase sa kautusan pagdating sa kaligtasan. No? Ngayon po, bilang layman ng ating simbahan, nakapagtapos po tayo ng Bachelor of Arts in Theology, major in apologetics sa ating paaralan sa Philippine International Institute for Advanced Studies. No, this will be theologic, no? Yung ating pag-uusapan, this is more theology, no? So what does it mean to be under the law? No? Bakit tayo tumututol na we are SDA is not under the law? No? So, ang aking presentation ay pinamagatan kong Liberation from the Law, Understanding the Pauline Theology. Alright, let us start mga kapatid. So sa Bagong Tipan, mga kapatid, primarily, ang mga Pariseo ay siyang taga-interpret at tagapag-apply ng Jewish law. Sila yung mga marurunong sa batas, no? Sabi dyan sa Matthew chapter 23 verses 2 to 3, no? The teachers of the law and the Pharisees, no? So itong mga Pharisees, they practice, no? They do not practice what they preach. Okay? So ngayon, bakit ko binabanggit ito? Si Pablo, no, ayon sa Gawa kapitulo 22, versikulo 3, no, si Pablo, siya ay isang Hudyo at isa din siyang Pariseo na nag-aral sa paaralan ni Gamaliel na pinakamahusay pagdating sa batas. Ibig sabihin, si Pablo, isa siyang abogado. No? Isa siyang abogado na may kaalaman sa batas. So this is more on law, no? Yung ating pinag-uusapan terminology sa law, no? Para sa mga nag-aaral ng law diyan, pakinggan po ninyo ito, no? Alam ko pong kayo po eksperto pagdating sa mga terminolohiya ng kabatasan, no? So, ngayon, itong si Apostle Paul lagi niya binabanggit sa kanyang mga kasulatan na under the law, no? Ang under the law, ang ibig sabihin ng under the law, no? It means, no? Pupunta na natin, no? Okay, number 1, understanding being under the law. No, under the law, itong pangungusap na ito, ibig sabihin na dinidescribe, nilalarawan niya ang tao ay nasa ilalim ng kondisyon kung saan bago niya ma-encounter ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ibig sabihin nito, no, ang isang tao ay nasa ilalim, mga kapatid, ng tinatawag nating law of sin. O, yan ha. Baka kasi hindi alam ito ng ating kapatid na Mark, no, yung tinatawag nating kategorya na law of sin. Ano ba yung sinasabi nating law of sin? Basahin po natin. Ito ho, basahin ho natin dito sa Roma 7:23. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan. O iba to ibang kautusan. Nasangkap nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. No? So ang tao pala ay bihag ng pagkakasala. No? Ng pagkakasala. He is subject and in condemnation sa batas ni Moses. No? Na ang ibig sabihin, ang sabi doon sa batas ni Moses, kung sino ang nagkasala, siya ang dapat na mamatay. No, nakasulat naman ho yan sa kasulatan, ano? Kung sino ang nagkasala, siya ang dapat mamatay. No? Ngayon, ang consequence ng sin is death, mga kapatid. Ang tao, he cannot overcome sin, no? His sinful nature, kahit sumunod siya na sumunod sa kautusan, no, he is incapacity to fulfill the requirements perfectly by the law. No, as a result, ano nangyari? Iko-condemn siya ng Diyos dahil hindi siya marunong
sumunod sa kautusan. Tandaan natin, mga kapatid, no, ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya kapag ang isang tao lumalabag sa utos, no, siya ay nagkakasala. Therefore, no, ang tao kahit anong gawin niya, nagkakasala siya sa Diyos. Kahit bigyan siya, no? Kahit bigyan siya ng kautusan, no? Alam naman po natin, ang kautusan ay mabuti. Babasahin po natin dito po sa Roma. Dito ho sa talatang 7, kapitulo 7, versikulo 12. Ganito ang ating mababasa, no? Roma 7:12. Kaya ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Kaya naman pala mabuti, no? Ngayon, yung kautusan ng Diyos ay ibinigay sa atin upang maging pamantayan natin. Subalit, kahit nga anong gawin ng tao, hindi niya mape-perfect ito. Kaya nga hindi siya magiging matuwid sa harapan ng Diyos. No, dahil siya ay patuloy na nagkakasala. So therefore, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na tumupad ng kautusan, no? Sabi nga natin, maaaring matupad ng ating Panginoong ang kautusan, no? Sabi nga dun sa Efeso, no? 2:11 hanggang 12, no? Kahit kautusan na may palatuntunan at kahatulan, no? In-overcome ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kaya sabi do sa Colossus 2, no, ipinako sa krus ang alin ang usaping laban sa atin. Ito yung mga palatuntunan at kahatulan ng kautusan. Na kapag ikaw ay nagkasala, no, ikaw ay dapat papatay. Tinanggal ng Panginoon at siya ay namatay in behalf of us, no? So, tayo ngayon ay malaya na sa saan? Sa condemnation of the law. Ano ba ang binayaran ng Panginoon? Hindi binayaran ng Panginoon, mga kapatid, yung kasalanan mo. Ang binayaran niya is yung condemnation, yung kaparusahan. Pinatawad niya yung ating mga kasalanan, no? Sabi nga diyan, Christ sacrifice not only pardons believers from the penalty of sin. No? Yung penalty of sin, yun ang binayaran ng ating Panginoon. Kaya nga baka isipin ng mga born again Christian na ating mga kaibigan, once saved, always saved na. Pagka ito ligtas na forever. Na kahit magkasala ka, kahit pumatay ka, okay lang. Hindi po ganon. No? Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon mula sa penalty, no? Tinanggal tayo, no? Tayo ay under trial. Tayo ay nakapag-bail ng panandalian sa korte, no? Pero hindi ibig sabihin naklaro na yung ating kaso, no? Sapagkat yung accuser si Satanas nandiyan pa, no? Araw at gabi siya'y nag-accuse sa atin sa harapan ng Panginoon, no? Kaya hindi pa po tapos ang court trial natin. Nakapag-bail lang tayo ng pansamantala, pero hindi pa po tayo tunay na malaya, no? Ngayon, at sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay makatutupad na, no, sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi mga kapatid, ang sabi dito sa Efeso 2:10, tayo naman din ay nilikha sa mga mabubuting gawa. Ano nga ho ang mga mabubuting gawa? Ang sabi dito, no, dito sa Roma 7:12, ang kautusan ay mabuti. Kaya after mong maligtas, ikaw naman ay susunod. No? Hindi ka pwedeng lalabag ulit. Bakit? Mahuhulog ka ulit. No? Mahuhulog ka ulit under the law. Bakit? You are under the law of sin. No? Binayaran na nga ng Panginoon yung penalty ng kasalanan. No? Dahil sa pagkakasala natin, babalik ka na naman doon sa pagkakasala. So under ka na naman ng penalty. Okay, thank you. Okay, time is up. Okay, ayan. Paki-stop sharing. Okay. Okay. Wait lang.
Okay na, Sis Nads? Okay, so stop sharing. Okay, ayan. So, thank you. Maraming salamat sa iyo, Brother Denmar, para sa iyong isang makabuluhang presentation. Okay, so dako na po tayo sa atin sa pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Mark Umbao. So, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Okay, wait lang po yung ating time ng ating 20 seconds. Okay, time start now. Bro Mark, tanong. Okay, unang tanong ko, linawin ko, Brother Denmar, yung wala sa ilalim ng kautusan, yung nabayaran ang kanyang kasalanan, yung penalty ng kanyang kasalanan, tama, di ba po? Yun yung paniniwala yung wala na sa ilalim ng kautusan? Yes, pag wala sa kautusan, binayaran ng Panginoon Kristo ang penalty. Ano yung penalty ng kasalanan? Yung kamatayan. Kaya nga sabi, wala nang hatol yung mga nakikristo sapagkat binayaran na ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, kung babalik ka na naman sa pagkakasala, under ka na naman ng kautusan ng kasalanan. Kasi Next question. Maganda yung maganda yung sagot mo, no? Sundan ko 'yan. Okay? Ibig mong sabihin, kaibigan, kapag nagkasala ka uli, hindi na yung bayad. Ang bayad lang nung oras na tumanggap ka kay Yahushua, yun lang yung nilinis ng kanyang dugo, at yung mga kasalanan mong magagawa pa lang, hindi yun nilinis. Hindi yun bayad. Kasi nasa ilalim ka uli ng kautusan. Tama po ba ako? Yes. Oo. Hindi binayaran ng Panginoon Kristo yung future sins mo. Kaya nga ang sabi dito sa unang Juan, 1:9, kung ating ipahahayag ang ating kasalanan sa Kanya, ay willing siya na patawarin tayo. Kaya kung binayaran na ito, bakit pa kailangan lumapit pa tayo? Kung bayad naman pala, wala na pala tayong gagawin. Hindi na pala tayo magpupupisal sa Panginoon. So, ganun. Next question. Sundan ko yung, marami akong tanong sana, pero sundan ko na lang yung yung katwiran mo. Di ba, Brother, ang pagkakaalam ko sa iyo, Brother Denmar, galing ka na sa SDA. Tapos naging CFD ka. Tumalikod ka, ang nabayaran nung nag-SDA ka, binayaran na yung kasalanan mo noon. Tapos nag-CFD ka, hindi na uli binayaran yun. Ngayon bumabalik ka sa SDA, ano na ang paraan mo para makabalik ka dahil ang nabayaran lang pala yung una kang tumanggap sa SDA. Paano na mababayaran yung mga susunod na kasalanan mo gaya ng pagbalik mo uli sa SDA? Paano mababayaran yan? Sa pamamagitan ba ng mabuting gawa? Paano mababayaran? Okay. Paano mababayaran? Ang aral namin dyan, meron kaming tinatawag na Heavenly Ministry of Christ in Heavenly Sanctuary. Ang Panginoon Kristo, nag-o-offer siya ng dugo niya sa kabanal-panalang dako kapag ang tao ay lumalapit sa throne of grace. Next question. Okay. Ibig sabihin, muli mo iling ipapako si Yahushua kasi tumalikod ka sa SDA, tumalikod ka sa tamang pananampalataya, ipagpalagay lang natin, tapos babalik ka uli sa tamang pananampalataya, makakapagbalik ka ba sa pagsisisi? Hebrew 6:4 yata na magkamali. Ganun po ba ipapako niyo po uli si Yahushua? Hindi ko po ipinapako. Hindi ko po ipinapako Panginoon Kristo. Sabi ko Christ Ministry in the Heavenly Sanctuary. Wala po pagpapako sa sanctuaryo. Ang ginagawa ng Panginoon Kristo, yung kanyang dugo, ino-offer niya, dala-dala niya yung kanyang dugo sa sanctuaryo. At itong dugo ng ating Panginoon Kristo. Okay, next question. Ibig mong sabihin, Brother Denmar, kapag ikaw tumanggap kay Yahushua, binayaran na yung kasalanan mo ng nakaraan, tapos sarili-sariling sikap na ang mga SDA para mag-ariing banal sila sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tama po ba ako, Brother Denmar? Tama o mali? Mali po. Wala po nakapatiin sa pamamagitan ng mga gawa, kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya sabi natin, pananampalatayang ito pananampalataya, faith with works. Hindi faith plus works, faith with works, pananampalataya na nagbubunga ng gawa. Kaya Next question.
yung ang pagkakaunawa mo, Brother Denmar, sa under the law, under law of sin, di ba? Ang ibig mong sabihin, Brother Denmar, kailangan natin hindi na magkasala para wala ka na sa ilalim ng kautusan. Yung ba ang pagkakaunawa mo sa ilalim ng kautusan ay dapat hindi ka nagkakasala sa batas ng kasalanan? O kaya hindi ka na nagkakasala? Tama po ba ako? Mali? Correct. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo, binayaran niya ang penalty of sin. No, na wala na yung kamatayan. Bakit? Hindi ka na nga hinatulan, binayaran ka na nga niya. Kaso nagkasala ka ulit, binala ka na naman niya sa korte. Ngayon, itatrial ka na naman. Imbis na kapag bail ka na, wala ka na sa kulungan. Next question. Next question. Ikaw ba, Brother Denmar, hindi ka na ba nagkakasala? Pagbalik mo dyan sa SDA ngayon, ni isang beses hindi ka na uli nagkasala para masabi mong nasa ilalim ka na ng biyaya at wala ka na sa ilalim ng law? Hindi ka na ba nagkakasala para masabi mo nasa ilalim ka ng biyaya at wala ka na sa ilalim ng law? Yes. Hindi ako nagkakasala ng sinasadya. No, pero nagkakasala ng hindi sinasadya. No, kasi kapatid, no, kapag sinasadya mo yung kasalanan, yan ay labag sa Espiritu Santo. Yan ay hindi mapapatawad ng Espiritu Santo. Samantalang tayo, mga Kristiyano, hindi... Next question. Linawin ko kasi dito ako mamaya sa rebuttal malinaw sa pahayag mo, Brother Denmar, no? After tubusin yung kasalanan mo sa nakaraan, kailangan mong magsumikap para masunod yung kautusan para makaabot sa kanyang pamantayan ng Diyos para ariin kang banal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan after mong tumanggap kay Joshua. Tama ba ako? Sagot? Mali ka. Kanina ko pa sinasabi. Wala na mga ariing ganap sa pamamagitan ng gawa. Aariin ng tao sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa. No? Hindi pwede, ang sabi ng Panginoong Kristo, yung hindi nagbubunga, tatanggalin ko, tatapo ko sa apoy. John chapter 15 verse 5. So dapat, kapag matapos ka naman, next question, kailangan ba masunod ang buong kautusan para maligtas? Aba, oo naman. Pero ginawa yun ng Panginoong Kristo para sa atin. Pero magagawa din na... Time is up. Okay, ayan. Sa rebuttal na, inabot tayo ng oras, sa rebuttal na lang natin ito, Dalet. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Mark Cumbao and Bro Denmar, para sa inyong cross-exam. Okay, so shoutout po tayo dyan sa comment section. Ayan, medyo mabilis kanina yung comment section. Okay, so kung ready na yung ating kapatid na si Brother Mark para sa kanyang rebuttal stand. Okay, 10 minutes. Time start now. Okay. Natutuwa ako sa mga pahayag ni Brother Denmar kasi merong hawig sa tinatayuan ko, no, na yung pananampalatayang buhay ay magbubunga. Okay? Maganda yung naririnig ko na yon dahil yun talaga yung nakabase sa Holy Scripture. Hindi pwedeng pero yung huling-huling sagot niya sa tanong ko, yun nga lang, nagsasalungatan, nagkokontrahan yung kanyang pahayag. Ibig lang sabihin talaga, baka hindi pa yata niya talaga aral ang katuruan ng mga SDA na kailangan mo talaga masunod ang buong kautusan para maligtas. Oo naman. Nasagot niya, oo naman. Ibig sabihin, requirements ang pagsunod ng 100% sa kautusan para maligtas. Bakit tayo? Ano yung kaligtasan? Ariin kang ganap. Diba? Ariin kang matuwid. Para ka maligtas ay dapat ariin kang matuwid, ariin kang banal. Hindi ka wala nang aariin banal, matuwid. Saan? Sa pagsunod ng kautusan. Pero malinaw ihuli niya sagot, buti na ihabol ko. Kasi dinidinay niya na after mong tumanggap kay Joshua, kanya-kanyang sikap na kanya-kanyang sikap na para makasunod sa kautusan. Kasi kung di ka susunod, di ka maliligtas. Kailangan, balik sila sa pagka-Hudyo. Pag-alay nila ng dugo, kanya-kanyang sikap uli, yung sumasusunod na taon. Kailan uli nila mag-alay? Kaya sabi sa Hebrew, 6:4 yata ang magkamali, pinapako uli nila. Pinapako uli nila si Yahushua. Bakit nila pinapako uli?
Kasi nga binayaran lahat. Bigyan mo nga ako ng talata na hindi binayaran yung future na kasalanan. Diba? Ano sabay talatang? Mamaya, hanapin ko mamaya yung talatang yun ha. Na nililinis tayo, pati yung future na kasalanan, eternal redemption, sa Romans dito, alam ko, lahat yan, patunay na lahat ng kasalanan, bayad. Past, present, and future na kasalanan, bayad. Hanapan mo akong talata na yung future na kasalanan, magagawa pala ng kasalanan, hindi bayad. Pero malinaw yung salungatan sa pahayag ni Brother Denmar na magbubunga, pero kailangan mong ganapin. 'Di ba? Hindi pa sila ligtas. Hindi pa sila ligtas dahil kailangan meron pang requirements 100%. Babalik ka nga sa iyong sinuka. Ano yung sinuka mo? Yung kautusan na hindi mo nga masunod-sunod. Yung pala babalik din pala tayo sa sinuka natin na kailangan 100% nating masunod. Doon na nga tayo tinubos Yun na nga yung purpose ng kamatayan ni Yahushua 'Di ba? Yun na nga yung purpose na namatay siya para sa kasalanan. Penalty, kabayaran ng ating kasalanan, siya na ang nagbayad, siya nagsuffer para hindi na tayo magsasuffer. Yung pala, magsasuffer ka pa rin. Di ba? Magsasuffer ka pa rin kasi balik ka dun sa Old Testament, balik ka sa pagkailalim sa kautusan dahil kailangan mo uli silang sundin ng 100%. Pero maganda, at least, may bahagi ng tinatayo ako pananampalataya na katulad na ni Brother Denmar kung saan yung pananampalataya mo, sa sumampalataya ka, ligtas ka na. Ligtas ka na at hindi yan mawawala. Ngayon yung kaligtasan na yan, magbubunga yan ng pag-ibig, kabanalan at mabuting gawa. Kasi tunay yung pananampalataya mo, tunay, tama at buhay yung pananampalataya na yan. Kaya hindi lahat ng pananampalataya ay nakakaligtas. Okay? Kailangan buhay, tunay, at tama ang iyong pananampalataya. Ngayon, kahit saan nating anggulo tignan, ang sabi niya, ang pagkakailalim lang sa batas ay yung hindi ka na nagkakasala. Yung nasa ilalim na ng kautusan, yung nagkakasala ka pa din. Nagkakasala pa rin si Brother Denmar. Kailanman hindi siya makakaalis sa ilalim ng kautusan. Diba? Iyon na nga, kaya ka nga nilipat Anong gagawin natin? Manampalataya. Saan? Sa tinapos na ginawa ni Yahushua. Tapos na yan. Tapos na yan at sapat na yan. Minsan lang niyang gagawin yan. Bayad lahat, walang kulang. Wala yung gagawa ka dahil kulang yung ginawa ni Yahushua. Hindi ganun yon. Magbubunga na lang yan dahil mahihiya naman tayo sa Diyos na buhay. Diba? Inabot na nga yung kababaan natin. Bilang ganti, abot ng ating makakaya, magsusumigap tayong magpakabanal, hindi para maligtas hindi para maligtas, nagsusumigap tayong magpakabanal, makasunod sa kautusan, dahil nagpapasalamat tayo sa kaligtasan. Bilang pagmamahal, pagsukuli, sa pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin. Pero kayo, paano kayo maliligtas? Kailangan nyo bumalik uli kayo sa ilalim ng kautusan Kailangan nyo uli 100% masunod Oo naman. May huli niyang sagot buti na ihabol ko talaga Oo naman. 100% kailangan masunod ang kautusan. Oo naman. I-deny ni Brother Denmar na nasa ilalim siya ng kautusan. Iyon nga ang hinihingi ng kautusan Di ba? Ang masunod ang kautusan ng buo. Ayun sabi sa talata to. Yan saan ba yung basta mamaya bibigay ko na lang kasi maubos yung oras ko. Malinaw na balik uli sa ilalim ng kautusan kasi 100% kailangan uli nga masunod. Binaliwala nila binaliwala nila yung kamatay ni Yahushua. Kaya tama-tama sila sa talatang ito, yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan. Bakit hindi inaring banal? Kasi nga kailangan mo pa sundin ulit 100% yung batas Kaya sabi sa Hebrew 10:29, yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanila. At umalipusta sa espiritu ng biyaya. Biyaya yung inalipusta mo, Brother Denmar, na kung saan kailangan mo uling 100% masunod yung kautusan para maligtas. Sa'yo na nga nanggagaling, tapos i-deny mo na sa ilalim ka ng kautusan.
mamaya, susunod ko yung mga talata na sa pagganap ng kautusan ay sa ilalim ng kautusan at hindi walang inaring ganap. Mamaya, ang daming talata niyan, naniniwala kung alam mo rin yan, pero siguro, nagbubulag-bulagan tayo sa mga talatang yan. Pero mamaya, doon ako mag-focus mamaya. Sa conclusion siguro, doon ako mag-focus. Kasi malinaw sa iyong bibig, kailangan 100% masunod ang kautusan para maligtas. Tinubos ka na. Yung pala, may kulang pa palang babayaran ka ng mabuti mong gawa, ng iyong pagsunod. Binayaran ka na. Binayaran na lahat ng penalty ng kasalanan mo. Ano ba bang kulang na hindi nabayaran ni Yahushua? Di ba? Tapos sasabihin mo, bumalik ka na naman sa SDA, Yan, babalik ka sa dugo ni Yahushua. Sabi mo nga, hindi binayaran yung future. Di ba? Tapos yung nagkasala ka uli, ipapako mo uli? Hindi naman kasi part ng binayaran yan eh. O di ipapako mo uli si Yahushua. Di ba? Bakit? Hindi kasama eh. Balik ka naman sa SDA. Panginoon, tumatanggap na naman po ako sa inyo. Lumalapit na naman po ako sa inyo. Linisin niyo uli ako ng inyong dugo. Ibig mong sabihin, Brother Denmark, kulang yung binayaran ko sa inong una? Kulang? Yun ang ibig kong sabihin na malinaw sa iyong payag, idinidinay mo pa na nasa ilalim kayo ng kautusan kasi ang palusot mo lang, yung nagpapatuloy sa kasalanan ang nasa ilalim ng kautusan, hindi ganoon ang meaning. Mamaya, bibigyan kita ng mga talata na hindi yun ang meaning ng nasa ilalim ng kautusan. Mamaya, ipapakita ko sa iyo na hindi yun ang meaning na nasa ilalim ng kautusan. Ang hindi umaaring ganap, ang hindi umaaring ganap sa biyaya, ang umaaring ganap sa pagsunod sa kautusan, yan ang nasa ilalim ng kautusan. Mamaya, bibigyan kita ng maraming talata na yun ang meaning ng nasa ilalim ng kautusan. Yung inaari niyang banal siya, matuwid siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan ang nasa ilalim ng kautusan. Hindi yung minsan-minsan nagkakasala ka na sinasadya mo yung kasalanan mo. Hindi yun ang meaning ng nasa ilalim ng kautusan. Mamaya, marami ang konkretong talata na ibibigay ko sa iyo ang kahulugan ng nasa ilalim ng kautusan. Kaya, Brother Denmark, sayang naman yung inaral mo sa SDA, no? Sayang naman, mukhang matagal ka nag-aral sa SDA, sabi mo, pero mukhang yung mga ilang talata sa Romans, Galatians, Corinthians, hindi mo na-encounter na talata. Kaya, mamaya, ibibigay ko sa iyo lahat ng talata na ang nasa ilalim ng kautusan, ang inaari niyang ganap siya, matuwid siya sa pagsunod doon. Yun ang meaning ng nasa ilalim ng kautusan. Kung saan, sabi mo, kailangan natin masunod ang kautusan para maligtas. Bakit maliligtas ka kung hindi ka ba banal? Hindi ka matuwid? Di ba? Ibig sabihin, inaari mong matuwid, banal ka sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Malinaw na malinaw sa pahayag mo, wag mo nang i-deny na nasa ilalim ka ng kautusan dahil yan ang paraan niyo para maligtas. Salamat po. Okay, so almost time. Okay, time is up. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Mark Cumbao. Ayan, hinga-hinga muna ng konti. Hyper. Okay, so shout out po tayo dyan sa comment section. Si Brother Florence Sandigan Ilagan. Ayan, magandang gabi po sa iyo, bro. Okay, so kung ready na po yung ating negative side sa kanyang pagtatanong, Brother Denmark. Okay. Brother Denmark. Diyan ka ba? Hello. Sorry na kami. Okay. Okay, ayan. So, ready ka na para sa iyong 7 minuto na pagtatanong? Ready. Okay. Okay, 7 minutes. Time is start now. Okay, ang tanong ko, Brother Mark, no? Kapag ba ang isang tao, halimbawa ikaw ay naligtas na, babalik ka pa ba ulit sa pagkakasala? Yes or no? Categorical? Yes, nagkakasala ka uli. Gaya ni Pablo, nagkakasala uli. Pero hindi na siya nasa ilalim ng kautusan kaya hindi siya pananagutin ng kautusan. Dahil nasa ilalim siya ng biyaya, ang binayaran na yung kasalanan niyang magagawa pa lang, binayaran na Yahushua, na kung saan, hindi na, sigurado na ang kaligtasan niya dahil... Okay, next question. Okay, next question. Okay. So kapag ka nagkasala ulit, tama ba yung sinabi ng Panginoong Kristo na kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan
ay patatawarin niya ang mga ito, tilinisin ka niya sa lahat ng karumihan sa 1 John chapter 1 verse 9. Tama o hindi? Yes, tama yan. Tama yan. Pero malinaw din sa Hebrew na yung yumurak, kahit humingi ka ng tawad, pero niyuyurakan mo yung dugo ni Yahushua, na hindi mo inaaring inaari kang banal sa pamamagitan ng dugo niya, ay baliwala yung paghingi mo ng repentance kasi pag nasa ilalim ka ng kautusan, walang kapatawaran yan. Walang kapatawaran next question. Okay, next question. So next question, ito. No? Alam mo ba yung theologic term na application of the atonement? Alam mo o hindi? Sagot? Pakulit, sorry. May binabasa ako. Pakulit nga yung tanong, sorry. By stop time, sis Nad, sorry. Okay, sige. Sige, okay. Sige, time post tayo, okay. Paki-rephrase ulit, Bro Denmar. Tingin ko, sa theology, alam mo ba ang ibig sabihin ng termino na yung termino na application of the atonement, yes or no? Yes. Hindi man ako ng theology, pero basically yung term pa lang yan, atonement, ba application, pag-apply ng pagtubos ay malinaw. Ano ang gusto mong tanong diyan, Brother Denmar? Ano para malaman natin kung alam ko o hindi ko alam yan? Ano ang gusto mong tanong diyan? So okay. So paano ina-apply ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kabanal-banalang dako sa Hebrews chapter 9? Sabi mo, binabasa mo yung Hebrews, di ba? Yes. Paano ina-apply ng Panginoong Hesukristo yung kanyang pagiging intercessor sa kabanal-banalang dako sa pamamagitan ng application of the atonement? Yes. Maganda yung tanong mo, Brother Denmar. Tama-tama to sa mga SDA, Brother Denmar. Tingnan mo yung eternal redemption, binayaran lahat ng kasalanan. Sa inyo, kayo na ang magsisimikap para maligtas, di ba? Kayo na ang magsisimikap, kailan nyo 100%. Yung application atonement na sasabi mo, kung ano man yan, ang meaning yan, eternal redemption. Next question. Okay. So, ito susunod kong tanong. Iwanan kita dyan sa sanctuary. Ito susunod kong tanong. Sunod kong tanong, no? Kapag ka ikaw, no, nilabag mo ang isa sa mga utos ayon sa Santiago 2:15, pagkakasala na lahat. So tanong, dapat bang sundin ang lahat ng utos o mag-iwan ka ng isa at labagin mo yung isa para magkasala ka sa lahat ng pautusan? Alin doon sa dalawa? Dapat sundin, pero hindi para maligtas. Yeah. Okay? Dapat sundin dahil bunga ng kaligtasan. Kasi kung sa pamamagitan ng pagsunod, saka ka pala maliligtas, walang maliligtas. Kaya nga bumaba ang Diyos para tubusin ka, tapos yung pala, ikaw rin pala gagawa ng iyong kaligtasan. Kaya, okay, next question tayo. Naniniwala ka ba nung ikaw itinubos ang ating Panginoon at ngayon na hindi pa pinapatay si Satanas, araw at gabi, siya nagsusumbong sa Diyos na sabi, gumagawa na naman ng kasamaan yung anak mo dito sa lupa. Naniniwala ka ba doon na yung accuser na si Satanas patuloy na nag-a-accuse sa iyo? Yes or no? Yes, pero hindi na makikita ng Diyos yan dahil ibinihis natin sa Yahushua. Ang makikita hindi yung karumihan natin. Ang makikita yung kalinisan, kabanalan ni Yahushua. Okay? Kaya Brother Denmar, suotin mo si Yahushua. Yung kabanalan hindi yung kabanalan mo, righteousness mo. Righteousness ni Yahushua ang suotin mo. Okay, next question. Ka sa kanya. Next question. Okay, next question. Now, ngayon, sabi mo na totoo namang nag-a-accuse si Satanas. So, ibig sabihin, ikaw ay partially pardon at kapag ikaw ay nagkasala ulit, no, ikaw ay magkakaroon na naman ng trial, no, ng paglilitis sa Diyos dahil ikaw ay nagkasala na naman sa kanyang kautusan. Tama o hindi? Mali, Brother. Kaya pala kayo naligaw. Sa Romans 8:33, sino daw ang magsasakdal sa atin? Sino daw? Ang Diyos ang nagpawalang sala sa iyo Sino pa magsasakdal sa atin? Kaya pala kayo naligaw, Brother Denmar, no? Romans 8:33, basahin mo. Ang nag-aaring banal sa iyo, ang Diyos. Tapos sino ang sasakdal pa sa iyo? Sino pa ang mag-judge sa iyo? Wala na. Okay, kasi pinawalang sala ka niya Next question. Uulitin ko yung tanong
Nung si Satanas ay nag-a-accuse sa'yo, binayaran ka na. No, binayaran ka na eh. So, ikaw ay nakapag-bail sa kaso mo, nakakulong ka na, nasa bilibid ka na, binayaran ka na, pansamantala kang nakalaya. Eh ngayon, kinasuhan ka na naman sa korte, dinala na naman sa Court of Appeals, o kaya sa higher courts, no? So, nakalitis ka na naman, may sala ka na naman. So, tama ba na ikaw ay under na naman sa kautusan, sa condemnation ng kautusan, kasi ikaw ay nagkasala ka. Tama o mali? Mali. Tama-tama itong talata, Brother Janmar. Sino ang magsasakdal sa'yo? Demonyo? Sabi dito sa 33 Romans, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaring ganap sa'yo. Time pause tayo. Okay, time pause tayo. Yes? Hindi ko narinig masyado. Objection? Moderator, hindi ko tinatanong kung sino ang nagsakdal sa demonyo. Ang tanong ko, maliwanag, kapag ikaw ay binayaran, nagkasala ka ulit. So, ito, moderator, premise lang Alam mo, ikaw yung nabayaran na yung kaso mo, nakalaya ka na pansamantala, inakusahan ka ulit, kinasuhan ka na naman. So, under ka na naman doon sa parusa na makukulong ka na naman. Ang tanong ko sa kanya, tama ba yun o hindi? Okay, may counter objection ka ba? Yes, counter muna ako. Yes, okay. Anong counter objection? Kung hindi niya tanggap yung binigay kong talata at yung sagot ko, pasensya na, pero sana pakinggan niya muna yung talata kasi tinatanong niya sino yung sinasakdal uli eh. Tama-tama yung talata sa kanya, pakinggan lang niya, bigyan niya lang ng chance yung Holy Spirit maunawaan yung talata binibigay ko. Sagutin ko na po yung tanong niya, brother, sis Nad. Okay, sige. Bro Detmar, sasagutin na daw niya yung tanong mo. Okay, sige. Time resume. Sagot. Okay, ang linaw. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa hinirang ng Diyos? Yung demonyo, report na nagkasala. Kaya wala na nga bisa yun. Wala na nga daw yun pakinabang or bisa. Ang Diyos ay ang umaring ganap. Inari ka ng ganap, ayaw mo pa rin. Kaya niyuyurakan mo ang Diyos, ang anak ng Diyos. Okay, next question. Next question. May sinasabi ba dyan na sino ang nagsasakdal? Wala nang nagsasakdal. May sinabi bang wala nagsasakdal dyan? Meron o wala? Wala kasi general, Sino? Ibig sabihin, maring demonyo to, magulang mo, churchmate mo, kapatiran mo, kaibigan mo. Walang pwede magsakdal sa'yo. Masabing makasalanan ka pa rin kasi ang Diyos mismo ang okay, so time is up. Okay, ayan. Maraming salamat. Medyo tensionado na. Okay, so pero okay pa po mapayapa pa tayo. At ayan, salamat po sa lahat ng nag-share. Napakarami pong share ng live na to. At ganun din sa atin sa comment section. Ayan. So, comment lang po kayo dyan. Magandang gabi sa inyo lahat. At dako na po tayo para sa ating rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Denmar. Okay, kung ready ka na, Bro Denmar, 10 minutes para sa iyong rebuttal stand. Time start now. Ito po ang great controversy, mga kapatid. No, alamin po natin na ang Satanas, kaya hindi pa po nililipol ng ating Panginoon, hindi pa po pinupuksa ang mag-aakusa. No? Ito po, simpleng halimbawa lang po ito. No, na ang isang tao ay nakalaya sa kanyang pagkakakulong. So under siya, under siya ng condemnation, nakakulong siya. Yung pagkakakulong niya, yun ang parusa sa kanya para sa paglabag sa kautusan. No? So, ngayon, binayaran siya. Ay kaso may nag-aakusa pa rin, buhay pa rin si Satanas. No? So, dadalhin na naman siya sa paglilitis, ang tawag doon, investigative judgment, no? Ngayon, itong ating Panginoong Kristo, siya yung abogado, no? Ngayon, siyempre, kukuha ka ng magaling na abogado, no? Kaso, ayaw mo nga sumunod sa abogado, kahit gaano kagaling na abogado mo, kung ikaw ayaw mo namang sumunod, talo ang kaso. Ngayon, ito sabihin na natin, sumunod ka doon sa attorney, no? Yung ating Panginoong Kristo, yung advocate. Ngayon, siya na rin yung judge. Binigyan siya ng kapangyarihan ng kanyang ama na siya ay pumatol. No? Naging judge siya. No? So,
Di ba? Napaka-palad natin ang ating Panginoong Kristo. Siya na yung abogado, siya na rin yung hukom. No? Ngayon, kapag nagsabi ka sa kanya ng kasalanan mo as intercession, patatawarin niya. Kaya anong sinasabi ng talata? Ang sabi ng mga talata ng Biblia, ang ating Panginoong Kristo ay pumasok sa dakong kabanal-banalan para ano? Para linisin ang kanyang dugo ang ating mga pagkakasala. No? Ayun ang ating ginagawa ng ating Panginoong Kristo mula nung pumasok noong 1844. Ang sabi ng Daniel 8 chapter verse 14, no, lilinisin ang sanctuaryo, no? I-restore ang sanctuaryo, no? Cleansing of the sanctuary. Yan ang sinasabi natin na application of the atonement. Ang application of the atonement sa theology, mga kaibigan, the atonement is complete but not yet completed. Bakit? Kinumpleto na ng ating Panginoong Kristo. Ano ang ibig sabihin ng atonement? Ang atonement is pagliligtas. No? Pagliligtas. No? Atonement, to atone. Para magligtas. Ngayon, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist, naniniwala po kami sa sinasabi ng 2 Korinto 1:10, no? Nasabi doon na sa atin ay nagligtas, justification, na magliligtas, sanctification, no? At siya magliligtas pa sa atin, ano ibig sabihin? Ibig sabihin nito, meron pa glorification, no? Yes, ligtas ka na, no? Yun nga lang, ang tao, meron pa rin siyang posibilidad na ma-fall. Kaya nga nasabi ng kapatid, after nga na matubos, maaari pang magkasala katulad ni Pablo. No, kaya nga hindi one save, always save eh. Kasi pagkakasala ka ulit eh. O, pag ikaw ay nagkasala ulit, talaglag ka na naman doon. Under the law of sin. No, bakit? Kasi ma-under ka na naman sa hatol, sa condemnation. Under ka na naman sa condemnation ng batas. No, ikaw na naman ay ikukulong dahil nagkasala ka na naman. Oo. Kaya nga, nilalagyan natin ng magandang logic. No, kaso hindi naintindihan ng kapatid na Mark. No? Ay, hindi niya naintindihan. Ngayon, pagkatapos maligtas sa isang tao, ang pagpapakabanal, mga kapatid, no, ay kasama ito sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kasama ito sa aral ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi, no, ang sabi ng Biblia, no, kinakailangan din naman natin ng ating pananampalataya ay ano daw? Ay mapuspos hanggang sa kanyang pagdating, no? Yung mapuspos tayo, no, sa muli niyang pagdating. No, kaya yun ho ang ibig sabihin, kailangan nating magpakabanal. Ngayon, mapasahin ko po sa inyo ang talata, no, ng Biblia na kailangan magpapatuloy tayo na pagkatapos nating maligtas, no, ang sabi ng Panginoong Kristo, no, ay kailangan sundin ang utos. No, ang sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 16, nagtanong yung isang binata, ang sabi niya dito, mga kapatid, no, ang sabi niya, no, ano daw ang kailangan niyang gawin upang siya magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Kristo, bakit mo ako tinatanong ng mabuti? No, isa lang ang mabuti, ang Diyos. No? O, kung gusto mo pumasok sa buhay, no, ay sundin mo ang utos. O, anong utos yun? Huwag ka daw papatay. Huwag ka daw mangangalunya. Huwag ka daw magnanakaw. No? Kaya, ayan. So, ayan yung sinasabi. Kaya kapag isang tao, no, gusto pumasok sa buhay, kailangan sundin ang utos. Perfectly. O bakit? Kapag ka nagkasala ka sa isa, kasalanan na sa lahat. Hindi nagkasala ka na naman, fall ka na naman under the sin. Kaya nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, yung pananampalataya mo sa anak ng tao, na pananampalataya ni Kristo, hindi yan sa atin. Galatia 2:20. Huh? Ano ba sabi? Pilipos 3:14. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa tulong ni Kristo. No? Kaya sabi dito sa Roma, no, sa 6, ano nga ang ating masasabi? O ito yung aking sasabihin na, sabi dito,
makapagpapatuloy pa tayo sa pagkakasala upang ang biyaya yung makapagsagana, huwag nawang mangyari. So bakit? Kasi pagkatapos mo maligtas, babalik ka na naman sa pagkakasala. Under ka na naman ng condemnation. Kaya ngayon Romans chapter 8 verse 1, wala nang hatol yung mga anak kay Kristo. Bakit? Yung mga anak kay Kristo, unang Juan 2:4, ano ho ang sabi ng unang Juan 2:4? Ganito ho ang sinasabi ng talata. No? Kaya importante, yung ating pananampalataya, may kalakip na gawa, mga kapatid. Unang Juan 2:4. Ang sabi dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ako'y papunta sa langit. No? Ngunit, hindi sumusunod sa kanyang utos. Siya ay sinungaling at walang katotohanan sa kanya. No? So, ito pala yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan pagkatapos mo sumampalataya sa Kanya, ikaw naman ay susunod. Bakit natin pinipilit na huwag nang sumunod? No? Huwag na daw sundin yung kautusan kasi we are not under the law. Huwag na kayo sumunod. Huwag na kayo magsabat. We are not under the law. No? Sabi dito, sumunod kayo sa utos. Paano yun? So ngayon, no? Yung nasa ilalim daw ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Tinatanong ko naman siya kanina, yung huwag ka papalay, sumpa ba yun? Hindi daw. Yung kapag kanila mo daw yun makikisumpa. Tama, naintindihan mo na. No? Naintindihan mo na yung aking sinasabi. Very good. No? Yun nga lang, ang hindi mo maintindihan, pinapasok mo ngayon kasi yung once saved, always saved. Na kapag ikaw ay naligtas na, kapag pumatay ka, okay lang, ligtas ka pa rin. Pag ikaw nagnakaw, ligtas ka pa rin. Okay lang yan. No? But tandaan natin, remember, ang relation ng faith and law. No? Ang faith and law, ito, mga kapatid, ang kautusan hindi maalisin sa tao. Bakit? Ito ay itinatak ng Diyos sa ating mga puso. No? Ito ay ininagay ng Diyos sa ating mga puso at sabi dito sa talata ng Biblia, Ecclesiastes 12:13, ang buong katungkulan ng tao ay ang sumunod sa utos ng Diyos. Ngayon kung aalisin mo ito at di ka na susunod sa utos ng Diyos, hindi ka na tao nito. Kasi ang buong katungkulan ng tao ay ang sumunod sa utos. No? At kung ikaw ay hindi nasusunod sa utos, hindi mo na mahal ang ating Panginoon Kristo. No? John chapter 14 verse 15, no? Ang umiibig sa akin, no? If you love me, no? Sabi doon, no? Fulfill my commandments or obey my commandments, no? So, maliwanag din na gospel, mga kapatid, na kapag ikaw inaligtas, no? Yung mabubuting gawa, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, susunod yun sa iyong pananampalataya, no? Na upang ikaw ay magkaroon ng puspos na pananampalataya hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga ni Pablo, I have finished the race. No, merong race. So hindi ibig sabihin na nakatakbo ka na, no, nakalaya ka na, pagkatakbo mo ay ligtas ka na. Hindi, sabi niya, niya pa. No? Meron pa siyang tatapusin. Okay, so, time is up. Okay. Ayan, dyan, maraming salamat, Bro Denmar. Diyan po nagtatapos yung kanyang rebuttal stand. Okay, wait lang po. Nasa mid ako. Okay, so thank you. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa comment section. At dako na po tayo para sa ating pagtatanong ng 7 minuto ni Brother Mark Umbaw. Ayan. Okay, so wait. Ready po yung aking 20 seconds. Okay, so kung ready na po si Brother Mark. Wait lang. Nawala. Okay, so time is start now. Tanong. Brother Denmar, tingnan ko lang kung naintindihan mo yung presentation ko, no? May pahayag ba ako, mag-i-honest po tayo na, may pahayag po ba ako na okay lang pumatay, okay lang lumabag sa kautusan, okay lang magpakasama, gumawa ng kasalanan, lulong sa kasalanan? Meron po ba akong sinabing okay lang yon? Meron po ba ako sinabi? Okay, sagot?
Meron, yes. Dahil pati yung pangingili ng Sabat ay ayaw mo. No, ibig sabihin, sabi mo, bakit pa kayo bumabalik ulit sa pagsunod sa utos? Naligtas na kayo ng dugo ni Kristo, bakit kayo makilang masunod? Ganun yung sabi mo. So, ibig sabihin, ayaw mo sa kautusan. Galit ka sa kautusan. Okay, next question. Sunod na tanong. Hindi mo ba naintindihan, Brother Denmar, na ang sinabi ko, hindi ako sumusunod sa kautusan, hindi dahil hindi ayaw namin sundin ang kautusan. Sorry. Rephrase ko, sorry. Malinaw ba sa iyo, Brother Denmar? Naunawaan ba na ang sinabi ko, sinusunod namin ang kautusan dahil ligtas na kami, hindi para maligtas katulad ng pinaggagawa ng mga SDA. Malinaw ba sa iyo yan? Oo o hindi? Hindi ko maintindihan kasi kanina sagot mo sa akin, hindi mo na base yung 28 fundamental beliefs namin, ba't ina-assume mo na kami maliligtas sa pamamagitan ng gawa, no, ng kautusan? No? Hindi kami masusunod sa paggawa ng kautusan. Maliligtas kami sa pananampalatayang may kalakip na gawa. Okay, next question. Next question, Brother Denmar. Iwanan na kita dyan. Next question ko, Brother Denmar. Nung naging SDA ka before, nakalasap ka ba ng kaloob ng kalangitan? Nung dumanggap ka ba, nung napunta ka ng SDA nung unang pagkakataon, nakalasap ka ba ng kaloob ng kalangitan? Sagot? Wait lang, time pause tayo. Okay. Hindi. No? Hindi. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Kasi wala kang biyaya na nadating sa akin. Ayan nga yung gusto ko linawin . Hindi naman ako nabayaran dahil nag-Adventist ako. Walang biyaya na dumating sa akin. No? Kahit kayo, walang biyaya na dumating sa akin. Hindi ako nakalasap niyan. Kung nakalasap ako niyan, siguro, itutulong ko sa mahirap. Pero kaya Next question. Nakabahagi ng Espiritu Santo nung sumapi ka, nung unang pagkakataon sumapi ka sa SDA, nakabahagi ka ba ng Espiritu Santo? Sagot? Hindi ako nakabahagi sa Espiritu Santo. Nakasama ko ang Espiritu Santo. Yun nga lang, nung ako'y nagkaroon ng apostasya at nagkatoliko, yun ay umalis yung Espiritu Santo. Umaalis yan, nabibighati. Sabi ng Biblia. At pagkatapos, ito'y babalik lamang kung ikaw ay nasa katotohanan na kasi kaya nga siya tinatawag na. Okay, next question. Sunod na tanong. Nung sumapi ka ba sa SDA, minsan bang naliwanagan ka? Oo, hindi. Hindi lang minsan. No, parati. Parati tayo naliliwanagan sa aral ng Seventh-day Adventist. No, kaya nga hindi mo matutol-tutulan yung ating pinatutol sa iyo na theology. No, na ito'y pinag-aralan natin sa eskwelahan. Hindi mo matutol-tutulan. Next question. Yung tanong ko, kukunin ko sa Galatians 2:16. Sabi dito, bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaring ganap sa gawang ayon sa kautusan maliban sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ, tayo rin ay nagsisipala upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa gawang ayon sa kautusan, sapagkat ang maayon sa kautusan ay hindi aaring ganap ang sinuman. Ito ba ang meaning ng nasa ilalim ng kautusan? Oo o hindi? Categorical? Sagot? No. Ulitin ko. Under the law, objection, ang sagot niya, no? Yes. Yun ang sagot niya, no? Okay, papaliwanag na siya. Okay, 20. Okay, time resume. Time pause. Okay, ganito. Ang Romans chapter 7, verse 23, kaya nga ako nag-know, kasi ito yan. Ang ibig sabihin nga ng under the law is under ka ng law of sin, under ka ng condemnation kapag ikaw ay lumabag sa utos. Hindi ka under the law dahil sumusod ka sa utos, kundi dahil lumalabag ka sa utos. Dati gets mo ba? Under ka ng law kasi lumalabag ka sa utos, yung condemnation of the law. Okay, next question. Next question. Sabi dito sa Galatians 2:16, dito ulit yung tanong ko, no? Pag inari mo ba ang sarili mong ganap sa pamamagitan ng kautusan, ito ba ay sa Diyos o hindi sa Diyos? Ay, hindi yan sa Diyos kasi wala naman nababasang ganyan. At saka lalong-lalo na,
Hindi ko aariin yung sarili ko to justify, no? Ang pagpapakabanal, ang pagsunod sa kautusan niya ay sanctification. It is not under justification na katulad ng ginagawa ng Katoliko na re-justification to the sacraments. Na kailangan mo Next question. Balikan kita sa Romans sa Romans 8 Romans 8:33. Sabi dito sa Romans 8:33, sabi sino ang magsasakdal ng anuman laban sa hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaring ganap. Sino sa palagay mo sino yung sino dito? Palagay mo sino yung sino rito na magsasakdal sa anumang laban sa hinirang ng Diyos? Anong pagkakaunawa mo sa tinutukoy ng kung sino yung sino dito? Aba, magandang tanong. Sagot? Yan ay si Satanas kasi nga siya nga ang accuser. Araw at gabi, siyang naghahanap ng kanyang i-accuse sa atin. At kapag kasi nag-accuse sa Panginoon, maa-under na namatay sa pagkakasala. Kaya nga meron tayong investigative judgment. Sasabihin, next question. Next question. Pag inari ka na ng ganap ng Diyos, hindi ka pa rin, pag inari kang ganap ng Diyos, hindi ka pa rin ganap? Pag inari kang ganap ng Diyos, hindi ka pa rin ganap? Sagot? Inaari kang ganap. Yun nga lang ang tao, muling malalaglag na naman sa pagkakasala. Bakit? Unang Tesalonica 4:8, ano sabi doon? No? Tao, okay, time is up. Okay, so inabot. Okay, maraming salamat sa inyo nga dalawa. Ayan, dyan po nagtatapos yung kanilang rebuttal Q&A. Ayan, thank you so much, Brother Mark and Bro Denmar. Okay, so thank you again po. Ayan, magandang gabi po, Brother Forehand Strike. Ayan, at dyan sa atin sa comment section at sa live viewers po natin. Ayan, okay, so ayan, patapos na po yung ating sa mga na-late po. Ayan, ang kanila pong topic ay patutunayan ni Brother Mark Umbao ng Born Again Christian na ang mga SDA ay nasa ilalim pa ng kautusan. Okay, so yan. So dahon na po tayo syempre sa ating final conclusion. Okay, so mauna po dito yung ating kapatid na si Brother Denmar. Okay, kung ready na si Bro Denmar. Bro Denmar, nakamute ka. Okay. Okay, 5 minutes. Time start now for your rebuttal. Okay, maraming salamat sa ating Panginoon. Pinupuri at niluluwalhati natin ang ating Panginoon sa ating ginagawang paglilingkod sa Kanya at patuloy na pagtatanggol ng Kanyang katotohanan. Mga kapatid, pinasasalamatan ko rin ang ating kapatid na Mark Umbao sa pag-uusap na ito, no? Na ating sinagawa, no? At ngayon, mga kapatid, isa lang ang ating konklusyon. Mga kapatid, hindi ho napatunayan ng affirmative ang kanyang proposisyon na patutunayan niyang Seventh-day Adventist na sa ilalim ng kautusan. Bakit? Unang-una, hindi niya ho naintindihan yung under the law. No? Kaya sana mag-enroll ka sa PIAS, no? Para ikaw ay makapag-aral din, kapatid na Mark Umbao. No, makapag-aral ka sa PIAS, mapakunawa sa iyo yung mga tungkol sa theology. No, kung gusto mo ilibre kita. Ngayon, kalawa, wala po siyang nabasa o hindi niya po kailanman nabasa at hindi niya daw babasahin. No, ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Sa mga tuwid, haka-haka niya lang ito na paniniwala ito ng Adventist. No? Hindi niya naiintindihan, mga kapatid. Kailangan niya munang maintindihan ang ating doktrina na great controversy at saka yung sanctuary doctrine and investigative judgment. No? At ano yung kaugnayan ng law and grace, no? At saka yung basis of salvation. No? Hindi niya ho naiintindihan ito. Maging yung Arianism, maging yung tawag dito, Arminianism. No? Arminian. No? Hindi niya rin naiintindihan ito kasi Calvinist siya. Once saved, always saved. No? Na sa Calvinist meron tuloy, perseverance of the saints, doon lang siya kumakapit. No? So, at
ito mga kapatid, no, ay hindi ko nakapanindigan. Bakit? Kasi siya mismo umagri doon sa ating sinasabi. Yan yung ating tatlong conclusion, ano, na kapag ikaw ay lumabag sa kautusan, no, ikaw ay under condemnation na naman. So ikaw ay mapupul na naman under the law. Yan na nga yung sinasabi ko kanina. No, na hindi niya talaga napatunayan ang kanyang latag sapagkat siya na mismo ang sumusuportan. Sabi niya, may pagkakahawig daw sa kanya. Very good. No? Konti na lang. Konti na lang. Sabadista ka na. Okay? Konting hakbang na lang. Adventist ka na. Ha? Kaya, aral pa. No? At ako, willing naman akong Bible studyhan ka, kapatid. Ano? So ngayon, ang ating conclusion, hindi talaga napatunayan kahit single one point. No, mga kapatid, ang dami niyang talatang ibinato. Pero mga kapatid, no, ang katotohanan ng Diyos nakatayo na mahusay sa pagkakataong ito, mga kapatid. No? Kapag ikaw wala ka nabasa sa 28 fundamental beliefs namin, no, ibig sabihin ang tawag doon, strawman fallacy, strawman argument na inaakala mo lang, ina-assume mo lang, paniniwala to ng Adventist. No? Yun nga lang, misinterpretation mo lang yung mga yan. Ano? Kaya iyan, kapatid na Mark, no, ay isang assumption. No? Hindi ho kami katulad ng Katoliko, na yung mga Katoliko kailangan magkumpisal, kailangan magnobinaryo, na kailangan magrosaryo, na kailangan lumuhod sa Quiapo, na kailangan ng ganito, napakaraming kailangan para gawin para ikaw mapatawad ng Panginoong Diyos, no? Pasensya na, Sister Nad. So, hindi kami ganoon. Na justification, no? Na gagawin namin para kami aariing ganap ulit. Hindi ganoon. No? Kami, sumusunod kami sa utos dahil mahal namin ang aming Panginoong Kristo. No? Sabi niya, if you love me, obey my commandments. No? At sabi dito, no, ang ating Panginoong Kristo na siyang tumupad sa kautusan, no, para sa atin ay kaya din naman natin. Sabi niya, no, kung kayo sasampalataya, mahihigitan niyo ang aking ginagawa. No, tayo magagawa din natin yan sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya tayo nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon na tayo ay sa ngayong Seventh-day Adventist na intindihan natin ang Panginoon. No? Salamat po. Okay, ayan. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Brother Mar, para sa iyong final conclusion. Ayan, so dako naman po tayo sa ating final conclusion ng ating kapatid na si Brother Mark Cumbao. Ating pong affirmative. Okay, Bro Mark, so 5 minutes, time start now. Okay, napatunayan ko na ang SDA ay nasa ilalim ng kautusan dahil malinaw sa pahayag ni Brother Denmar, no? Tinubos yung kasalanan ng dugo ni Joshua, tapos pag nagkasala ka uli, balik ka sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, sa ilalim ng kautusan, nagkasala ka, tama, nasa ilalim sila ng kautusan kasi nagkakasala pa rin sila eh. Okay? Ano sabi ng 1 Corinthians 6:10 to 11, Romans 4:15, Romans 11:31 to 32, ang sabi, inaring ganap ang masama. Yung mga masamang tao, yung mga makasalanan, inaring ganap sa mga talatang ito. Pinapalo, sinusuway, pero ligtas. Hindi sinasabi diyan, balik uli sa ilalim ng kautusan, isasakdal uli. Kasi bakit hindi na isasakdal? Ang Diyos nga ang nag-ano sa iyo umaring ganap sa iyo eh. Bakit mo pa rin gustong hindi ka ganap? Eh sabi na nga ng Diyos, ganap ka na. Inari ka na niyang ganap, binayaran na lahat ng kasalanan mo, balik ka na balik sa ilalim ng kautusan kasi nagkasala ka, sinasabi mo sa sarili mo, hindi uli ako ganap. Eh sinasabi na nga ng Diyos na ganap ka eh. Ano ang talata ko? 1 Corinthians 6:10 to 11, Romans 4:1 to 5, Romans 11:31 to 32, ito yung mga talata, yung mga makasalanan, mga masama, inaring ganap. Pinapalo lang yan, pero ligtas yan. Kaya tama talaga, napatunayan ko, base sa paliwanag ni Brother Denmar, na nasa ilalim talaga sila ng kautusan dahil bumabalik uli sila sa pagkakasala eh. Pag nagkasala uli sila, nasa ilalim uli sila ng kautusan,
nabaliwala yung dugo ni Yahushua, kaya tama sa Hebrew, sabi sa Hebrew, yung yumurak sa anak ng Diyos, hindi nila inaring ganap sa dugo ni Yahushua, at yung umalipusta sa biyaya, sa espiritu ng biyaya, ang mga SDA. Bakit? Inari ka ng ganap, ayaw mo pa ring ariin ka ng Diyos na ganap. Ang kukulit, di ba? Ang kukulit. Ano sabi sa 1 Corinthians 6:10-11? Romans 4:1-5, Romans 11:31-32. Yung mga masasamang tao, yung mga nagkakasala pa rin, hindi na pananagutin ng batas. Sasawayin, tuturuan, papagalitan, papaluin dahil sila'y anak na. Hindi sila anak sa labas. Itutuwid sila pero hindi na mawawala yung pagiging anak nila. Hindi na mawawala yung kaligtasan nila. Okay? Tapos tinanong ko siya, may pahayag ba akong okay lang, Brother Denmar? Pumatay, mang-rape. Sabi ko, kaya nga nahigitan pa nga namin yung kautusan kasi wala pa nga sa kautusan yung magbayad ng utang. 'Di ba? Wala pa nga sa kautusan yung wag kang manood ng porn. 'Di ba? Wala nga sa kautusan yung wag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo 'Di ba? Baka nahigitan pa namin yung kautusan, Brother Denmar. Wala sa kapaniniwala namin na gumawa ng kasalanan, magpakalulong sa kasalanan. Isang malaking paratang at kasinungalingan yan, Brother Denmar. Wag mong ganun. Para lang sirain ang osas. Para sirain lang yung osas, yung katiyakan ng kaligtasan, para sirain lang yung katiyakan ng kaligtasan, sasabihin mong okay lang sa mga born again na gumawa ng magpakalulong sa kasalanan. Walang ganoon, Brother Denmar. Nilinaw ko na nga sa iyo sa unang presentation ko di ba? Nilinaw ko na rin pero nagbibingi-bingihan ka, Brother Denmar. Bakit? Kasi gusto mo talaga lulong ka sa pagpapailalim sa kautusan? Ano bang meron sa ilalim ng kautusan? Gustong-gusto mong ariin ang sarili mong makasunod sa kautusan. Wala nang ang aariing ganap diyan. Tapos ito pa, Brother Denmar, dinideny mo nung napunta ka sa SDA, hindi ka nakalasap ng kaloob ng kaliwanagan, bahagi sa Espiritu Santo. Pero alam mo kung yan ang stand mo, nawawala ang kaligtasan, hindi ka na pwedeng magbalik. Hindi ka na pwedeng bumalik sa SDA, Brother Denmar. Kung ang paniniwala mo nawawala ang kaligtasan, hindi ka na pwedeng manumbalik sa pagsisisi. Tandaan mo yan, Brother Denmar, kung nawawala yung kaligtasan na minsan mong nakamit at tatalikod ka uli, hindi ka na makakabalik sa pagsisisi. Kasi amin kasi hindi nawawala yun. Hindi na namin pinapako uli. Kasi ang umaring ganap sa amin ay ang Diyos. Kaya eternal redemption yung nakamit namin. Oo. Salamat po. Mapagpalang gabi. Thank you. Okay, so ayan, maraming salamat sa iyo, Brother Bro Mark ng okay, so time is up natin. Okay, thank you so much, Brother Mark, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, ako po ay natutuwa at payapat maayos yung ating pag-uusap or yung debate na naganap ngayong gabi. Ayan. Alam natin na parehong nasa inyong dalawa ang ating banal na espiritu at alam ko ito ay isa lamang talagang pag-uusap, pagtatayo sa bawat pinananampalatayanan. Okay, so bago po tayo magtapos, ayan, bigyan po natin kahit tig-1 minuto yung ating dalawang kapatid na magpasalamat. Meron kayong mga gustong pasalamatan or meron kayong mga gustong i-announce dito, ayan. Pwede po, okay. So unahin po natin si Brother Mark, okay? So Brother Mark. Okay, salamat ulit Sis Nad sa pagkakataon. Brother Denmar, salamat sa pagpapaunlak sa aking invitasyon. Sana maulit ulit. Gusto ko to si Brother Denmar kasi sports kausap, maayos kausap. Ayun, ang kapurihan po, ang pagtataas ay sa isa nag-iisang Diyos natin. Timbangin niyo po mga kapatid yung amin na pag-usapan, hindi ito pagalingan para to sa ating ikakaunlad ng ating spiritual. Yun lang po, maraming salamat. God bless.
nakamute pala ako, sorry. Okay, Bro Denmar. Ayan, sorry, nakamute pala ako. Okay, so meron kang gustong pasalamatan, i-announce or i-plug. Okay, sige, start. Okay. Okay, ang inyong mga lingkod ay nagpapasalamat unang-una. Higit sa salitang salamat ang ating binabalik sa ating Panginoon. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Kanya, no? Niluluwalhati natin siya sa pamamagitan ng mga bagay na alam nating naka-ayon sa Kanyang kalooban. No? Gaya ng pagtatanggol ng Kanyang katotohanan, nakasulat po sa banal na kasulatan, mga kapatid. No? So ngayon, gusto ko rin pasalamatan, no, ang Advent Biblical Ministry, no, at siyempre ang ating mentor, no, yung ating doctor mentor, yan. Okay, so pinasasalamatan din natin ang ating mga kasama sa ating programang Ayon sa Nasusulat. Ang ating programa na Ayon sa Nasusulat tuwing linggo yan, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, no, sa ating Facebook page na Ayon sa Nasusulat Ministry, no? At sa aking YouTube channel naman ay mapapanood nyo din ang Ayon sa Nasusulat via replay, no? Type nyo lamang po ang aking pangalan, Brother Denmar Santiago, lalabas na po yan, o yung hashtag na The Present Truth Ministry, mga kapatid, lalabas na po yan. Siyempre, hindi ko kakalimutan at baka magtampo rin, no? Pinasasalamatan din natin na tayo ay pinabalik na ni Sispo sa DEFCON, no? Kaya kung kayo may debate, no, pwede kayo magpa-schedule sa atin sa Debaters Convention, no? Yan lamang po. At bago ko makalimot, bago ko makalimot, yan pala, pinapasabi sa akin, sa mga nanonood na Adventist at sa mga manonood pa, sa mga like ko natin mga Adventist, no, mga lay Adventist, no, tayo pong mga layman, no, ay in-encourage na mag-aral theology sa Philippine International Institute for Advent Studies o dito sa PIAS, mga kapatid. No, ito ay Bachelor of Arts in Theology, no. Ito po ay ito ang diploma ng inyong lingkod, no. At ito po, mga kapatid, kung kayo po interesado na mag-aral sa ating pag-aralan, ay magsabi lamang po kayo, sapagkat ang tulong ng ating simbahan ay maaaring maabot, no, kung kayo ay lalapit sa amin, no, ng kung nais nyo po talaga, no. So yun lamang po, at maraming salamat, at iniiwan ko kayong lahat sa mapagpala at nabiyayang kamay ng ating Panginoon. At laging sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, O Deo et Ecclesia Adventista del Septimo Dia. Yan ang ating sigaw, mga ka-3A Media at ABM, no? Advent Biblical Ministry. Thank you so much and God bless, mga kapatid. Okay, ayan. So maraming salamat po sa iyo, Brother Denmar. At ganun din po sa ating kapatid na si Bro Mark. Ayan. Congratulations po sa inyong dalawa at maraming salamat sa isang payapa at maayos na pag-uusap. Okay? So, thank you. At sa lahat po ng ating mga nasa comment section at sa lahat po ng ating mga nag-share, napakarami po nating share at sa ating 23 live viewers hanggang ngayon po, maraming salamat po sa inyo. At abangan nyo po bukas yung pagkakaroon, may debate po ulit tayo bukas sa pagitan po ni Brother Anthony ng RCC. Ayan, member po ito ng SPMS at ng isang Baptist. Ayan, abangan nyo po ito bukas alas 8 ng gabi. Dito rin po yan sa Defense of the Truth page. Ayan, kung gusto nyo pong ma-review yung ating mga ibang debate, ayan, sa YouTube channel po ng ating In Defense of the Truth, pa-subscribe po. Ayan, okay? So, again, thank you so much at congratulations po ulit sa inyong dalawa. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Okay, thank you. Maraming salamat po at magandang gabi po sa atin. Salamat po. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahanap
sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.